Sa bayan ng San Ildefonso, matatagpuan ang mababang paaralan ng Buhol na Mangga. Kaduluduluhan ng bayan kung tawagin ng ilan, ngunit kung inyong mapupuntahan, paniguradong babalik-balikan dahil sa magandang samahan at pagtutulungan ng mga taong doon ay nananahan. Tara! At isasama ko kayo sa kung ano ang meron sa aming sintang paaralan. Ang Buhol na Mangga Elementary School ay isang maliit na paaralan na binubuo lamang ng 123 na mga mag-aaral, utility worker, clerk, 7 guro, minamahal na punong guro at ang masipag na tagapamasid pampurok. Maliit man kumpara sa ibang paaralan sa hilagang distrito ng San Ildefonso, ngunit nagiging malaki ang populasyon dahil sa pakikiisa ng mga tao sa pamayanan. Malayo, savana, mapanganib ang daan, walang kabahayan. Mga salitang nasasambit kung babagtasin ang kalsada patungo sa sintang paaralan. Ngunit ang lahat ng ito'y hindi iniinda ng mga kaguruan ng Buhol na Mangga dahil mas nananaig ang tawag ng tungkulin na makatulong at makapagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa bawat kabataan ng paaralan. Hindi tulad ng sa iba, hindi uso rito ang pasada. Makakabiyahe lamang kung may sariling sasakyan o may makakasabayan. Hindi rin dito uso ang traffic dahil mga kalabaw, kambing, baka, itik, manok at aso lamang ang kaagaw mo sa kalsada. Bukod pa rito, kahit ang lugar na ito ay malayo sa bayan, hindi hirap ang mga tao dahil sa kanilang angking kasipagan. Pagsasaka, pagtatanim ng mga gulay, pamamasukan sa poultry, at pagpasok sa larangan ng vlogging ang mga kinabubuhay ng mga tao rito. Sa katunayan, ang mga mag-aaral ng Buhol na Mangga Elementary School ay lubos na mapalad dahil sa mga donasyon na natatanggap mula sa lokal na pamahalaan at mga pribadong tao sa naturang lugar. Nandiyan ang mga pamamahagi ng mga sapatos, school supplies, telebisyon, sound system, buhangin, mga manok, upuan, pagsasagawa ng feeding program at marami pang iba. Sa bawat biyahe patungo sa paaralan, iba't iba ang masasaksihan. Pagputok pa lamang ng araw, mga haligi ng tahanan ay abalang-abala sa paggagatas ng kalabaw. Mga pananim na mistulang bata dahil nasaksihan ang paglago sa bawat araw. Mga nagtataasang talahib na nakakatakot man, ngunit napakasarap pagmasdan lalo na kapag tapos ng ulan. Kaya napapatanong ang ilan, hindi ba nakakapagod ang pagbiyahe dyan? Paanong mapapagod kung sa bawat umaga at hapon ay boses at kaway nila ang maririnig at makikita? Paanong mapapagod kung ang bungad sa iyo ay mga ngiti na abot hanggang tenga? Paanong mapapagod kung makikita mo ang kasabikan ng mga mag-aaral para matuto ng panibagong leksyon? Hindi nakakapagod. Hindi rin nakakasawa. Bagkus, nagbibigay pa ito ng kaligayahan at motibasyon para magpatuloy pa sa araw-araw. Guro. 4 na letra, ngunit mistulang may anak na 40 o higit pa. Mga guro na maagang gumigising sa umaga. Mainit na kape ang laman ng sikmura. Babiyahe ng 45 na minuto mula tahanan hanggang makarating sa paaralan. Makikipagkita sa tagpuan upang makalulan sa sasakyan ng kasamahan. Muling babagtasin ang nakakakaba na kalsada, maibigay lamang ang dapat para sa bata. Guro. Maagang aalis sa umaga, ngunit aabutan ng takip silim sa kalsada.
mga jacket na nabilis sa ukayan, mga helmet na naluma na kalaunan, mga kapote na nagkapunitan dahil sa iba't ibang mga kalamidad na naranasan. Maraming pagsubok, ngunit mas marami ang nakikitang dahilan para labanan ng mga pagsubok na dumaraan. Ang distansya at kaba sa bawat pagpasok sa sintang paaralan ay hindi na mawawala. Ngunit kailanman, hindi magiging dahilan nito upang ang sinumpaang tungkulin ay hindi tuparin. Bagkus, lalong magsasaboy ng pag-asa para sa bawat bata na sa guro ay umaasa para pagdating ng tamang panahon, kaginhawahan sa buhay ay kanilang matamasa.